Sa loob lang ng ilang minuto, kinumpirma na ng Commission on Appointments ang pagkakatalaga kay Senator Alan Peter Cayetano bilang Foreign Affairs Secretary. Pero kung gaano kabilis ang pagkumpirma kay Cayetano, siya namang tagal ng pagtalakay sa appointment ni Health Secretary Pauline Ubial. Dahil dito, naubusan ng oras ang komite para sa confirmation hearing ni DSWD Secretary Judy Taguiwalo. May report si Jamsi Sante. Ilang minuto lang, lusot na sa Commission on Appointments Committee on Foreign Affairs si Senador Alan Peter Cayetano. Wala kasing tumutol o kumwestiyon sa kanyang nominasyon bilang Foreign Affairs Secretary. Is there any objection? Hearing none, congratulations, Secretary Cayetano. I'll now have the distinction or the privilege of presiding over the shortest confirmation hearing of a Cabinet Secretary. Thank you for also giving me the honor of breezing through the Commission on Appointments. I'll make a commitment to you today na I will do my best na hindi po kayo mapahiya. Dahil kumpirmado na rin siya ng buong CA, posibleng ito na ang huling sesyon ni Cayetano bilang senador. Kaya nagpaalam na siya kanina sa kanyang mga kasamahan. Bukod kay Cayetano, lumusot din ang appointment ng 3 ambassadors at 2 foreign service officers. Kung mabilis na nakalusot si Cayetano sa CA, natagalan naman ang pagtalakay sa kumpirmasyon kay Health Secretary Pauline Rosel Ubial. 3 kasi ang naghain ng oposisyon sa kanyang kumpirmasyon, kabilang si Kabayan Representative Harry Roque na inakusahan si Ubial ng incompetence at korupsyon. Ang tunay na dahilan pala kung bakit gusto niya ipigil ang dengue vaccine ay dahil may budget ang dengue vaccine na 3 billion at gusto niyang ilipat itong budget nito para sa pneumonia vaccine. It is not within the hands or the control of the health secretary what the price of the vaccines would be. So, and I cannot shift the allocation for the dengue vaccine to another vaccine because that was already procured. Question din si Ubial ukol sa plano noon ng DOH na magpamigay ng kondom sa mga high school para maiwasan ang AIDS. The 6 medium-term AIDS plan. Yes, is there anything there that suggests that you distribute condoms to high school students? It says here, sir, improve awareness and safe sex practices among key affected populations. So, it does not say. No, sir. Hindi natuloy ang pamimigay ng DOH ng kondom sa mga high school dahil hindi ito may papatupad ng Department of Education. Dahil natagalan ang pagtatanong kay Ubial, naubusan daw ang CA ng oras para talakay ng kumpirmasyon kay DSWD Secretary Judy Taguiwalo na nakatakdasa ng sumalang sa CA ng alas 11 ng umaga. Sa kanyang Twitter account, sinabi ni Taguiwalo na isang form of torture ang ginagawa sa kanya ng CA. Handa raw siyang sagutin ang lahat ng tanong nila. Pero giit ng CA members, hindi sinasadya ang pagpapaliban ng pagdinig kay Taguiwalo. Normal daw na hindi maisalang agad ang mga nominado. To my knowledge, there was no intention to delay her. It's just that the opposition to Ubial took time. Hindi naman pwedeng diktahan yung komisyon dahil naandyan siya, unahin siya. Paano naman yung ibang nauna? Sa June 3 ang session break ng Kongreso, kaya meron pang 2 linggo ang Commission on Appointments upang dinigin ang cabinet appointees na hindi pa nakukumpirma. Samantala, inanunsyo ng Malacanang ang iba pang mga bagong appointee ng Pangulo. Si Atty. Renato Bermejo ang kapalit ni dating Land Registration Authority Administrator Eulalio Diaz III. Inappoint din si dating Senador Edgardo Angara bilang Special Envoy to the European Union. Si Manila Times Chairman Emeritus Dante Ang bilang Special Envoy for International Public Relations at si dating Davao City Police Chief Senior Superintendent Vicente Danao Jr. bilang Commander ng National Anti-Illegal Drugs Task Force. Inappoint din bilang MTRCB member ang artistang si Dennis Padilla o Dennis Valdivia sa tunay na buhay. Nilinaw naman ng Malacanang na na-appoint si dating House Speaker Jose de Venecia Jr. bilang Special Envoy for APEC. Nauna siyang inanunsyo bilang Special Envoy for Intercultural Dialogue. Jamsi Sante, GMA News.